po. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, since nababanggit na yung mga possible na pwedeng ikaso, laban po dito kina Bato de la Rosa, kina Bongo, kina Digong mga kababayan at do sa iba pa, makikita nyo etong si Bongo na naguhugas kamay na. Sabi kasi dito, sa nakita nating balita galing po dito sa People's Tonight, ito po yung source natin Sabi po dito mga kababayan, nagsalita na si Senator Christopher Lawrence Bongo matapos ihayag ng House Quad Committee nitong Miyerkules, Disyembre 18 na inirekomenda na ito ay nito ang paghahain ng kaso sa korte laban sa kanya, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa dalawang iba pa na may kinalaman sa di umano'y sa crimes against humanity dahil sa libu-libong personalidad na binawian ng buhay noong anti-drug war campaign ni Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, matatandaan sa Quadcom hearing noong October 11, ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstake Office or PCSO General Manager Ruina Garma na si Go umano ang overseer at coordinator ng mga anti-drug operation ng pulisya bilang special assistant to the President sa Duterte administration. Alam niyo mga kababayan, hindi pwedeng walang kinalaman si Bongo dyan. Hindi pwede na hindi siya kasali dyan, na hindi siya masasampahan ng kaso kasi nga mga kababayan, siya yung assistant nitong si Duterte, special assistant nitong si Duterte nung mga panahon na yan. At kung matatandaan nyo pa nga, di ba mga kababayan, nung natalakay natin yung about kay Nino na ibinubulgar sa hindi pagkakaunawaan ni Sara Duterte, ni Bongo at nitong sinapulong, di ba nabanggit ni Nino doon na kapag may tumatawag dito kay Digong, ang sumasagot ng telepono, nung cellphone ni Digong ay walang iba kung hindi etong si Bongo. Kaya imposible mga kababayan na lahat ng tawag kay Digong, lahat ng utos ni Digong, lalo na yung war on drugs mga kababayan, hindi dumadaan kay Bongo. Kasi nga, siya mga kababayan yung special assistant to the president nung panahon ni Digong, na si Digong ang presidente. So ngayon sabi pa dito, ayan, partikular na idinawit ni Garma si Go sa pagbabayad umano ng cash reward mula sa 20,000 hanggang 1 million ayon kay Garma sa mga pulis sa makakapatay ng mga drug suspect alinsunod sa Davao model ni Duterte. Ibinunyag din ni Garma na siya mismo ang nagrekomenda sa kanyang upperclassman na si Philippine National Police Academy or PNPA na si Lieutenant Col Edelberto Leonardo na nagtatag di umano ng specialized task force na magpapatupad ng liquidation mission at tapos makipagpulong kay dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo dito sa quote-in-quote, ang sabi dito ni Bongo, ako naman patuloy lang ang aking pagtulong sa abot ng aking makakaya at uunahin ko ang pagsiserbisyo sa mga kapwa ko sa Pilipino. Yan yung isa sa mga sagot mga kababayan nitong si Bongo. Alam nyo, ito yung masakit dito Yung salitang pagtulong ginagamit para pagtakpan yung pagkakasala mo, malaking pagkakasala mo sa mamamayang Pilipino. Gamit na gamit ni Senator Bongo yung Malasakit Center at yung kanyang pagtulong kuno para pagtakpan yung kasalanan mo sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. At ito pa mga kababayan, sabi pa ni Bongo dito, ito daw, tuloy na natin dito mga kababayan. Bongo sa Quadcom, bakit nyo ako idadamay? Yan yung sabi mga kababayan nitong si Bongo. Ang nakakapagtaka lang sa Quadcom, sila mismo ang nagsabi na huwag idamay ang walang kinalaman. Pero ngayon, parang lahat ng nabanggit sa mga hearing nila, kahit hearsay o walang katibayan, idinamay naman nila ayon kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Alam nyo mga kababayan, ito lang yan Kung makikita nyo si Bongo ngayon naghuhugas kamay na siya, sinasabi niya na napakabait niya. Porkit ba mabait ka, hindi ka makakagawa ng krimen? Porkit ba mabait ka, hindi mo susundin yung utos ni Duterte kahit mali na? Ikaw nga yung assistant ni Digong nung panahon na yan at ang pulisiya ni Digong ay labanan ang ipinagbabawal na bato at tamaan yung mga kababayang Pilipino na pobre na katulad natin. So imposibleng hindi mo susundin yan at maliwanag naman
nasa iyo mismo nanggaling sa mga interview mo dati na may mga reward system nga, lalo na dun sa mga sa mga pulis na nakakagawa ng hindi maganda at nasasangkot sa ipinagbabawal na bato. At mismong nanggaling sa bibig ni Bongo na kapag ka daw buhay 500,000, kapag ka daw patay 1,000,000, kapag ka nanlaban mga kababayan 2,000,000. Mahigit pa nga ata yun mga kababayan. Mismong nanggaling yan sa bibig ni Bongo. Sabi pa dito, ito pa daw. Binatikos ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang mga miyembro ng House Squad Committee sa pagdawit sa kanya sa mga isyu ng extrajudicial killings at illegal drug operation sa war on drugs na ipinatupad ng kanyang malapit na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong ito ay alkalde pa ng Davao City hanggang maupo sa Malacanang. Sabi pa dito mga kababayan, nag-issue ng statement si Go matapos ihayag ng House Squad Committee nitong Miyerkules, Disyembre 18 na inirekomenda na nito ang paghahain ng kaso sa korte laban sa kanya, kay Duterte at sa dalawang iba pa na may kinalaman sa di umano'y sa crimes against humanity dahil sa libu-libong personalidad na itinumba noong anti-drug drug campaign ni Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung sabi nitong si Bongo, hindi naman ako mukhang kriminal. Ito mga kababayan yung tanong ni Bongo yung sinasabi ko kanina, hindi naman ako mukhang kriminal. Sabi nga nila mabait naman daw ako. Kaya taong bayan na lang ang talaga ang humusga. Ako naman, patuloy lang ang aking pagtulong sa abot ng aking makakaya at uunahin ko ang pagsiservisyo sa mga kapwa ko Pilipino, giit ni Go. Ngayon mga kababayan, eto tanong ko sa inyo. Si Bongo ba mukhang kriminal? Hindi. Eto press 1 nga mga kababayan, kung sa tingin ninyo, etong si Bongo ay mukhang kriminal, presto kung hindi. Hindi naman daw siya mukhang kriminal mga kababayan, mabait naman daw siya. So ano yung tingin ninyo mga kababayan? Press 1, kung sa tingin ninyo etong si Bongo mukhang kriminal, presto kung hindi. Eto, magaling yung tanungin natin, ang taong bayan. Kasi sabi nga ni Bongo, taong bayan na lamang daw po ang humusga sa kanya. I-comment nyo mga kababayan, press 1, kung sa tingin ninyo mukhang kriminal, etong si Bongo. And presto kung hindi. Alam nyo lahat ng hindi porket tumutulong ang isang tao mabait na. Tandaan nyo yan mga kababayan. Yung iba may personal agenda. Yung iba kailangan ng boto kaya tumutulong. Yung iba naman kailangan magmukhang mabait para hindi siya mahatulan ng taong bayan kapag dumating na yung time na kailangan na siyang hatulan. Dahil sa kanya mga pagkakamali at kakulangan at pagkakasala sa mamamayang Pilipino. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Eto, Senator Bongo, tingnan mo sa comment section ko. Ang daming nagpipress 1 dyan na sinasabi na ikaw ay mukhang kriminal. Ayan baliwanag naman. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto daw. Sa kabila nito, sinabi ni Gon na tulad ni Digong Duterte, handa siyang harapin ng anumang kaso na ihahain sa kanya sa korte. Dahil dito nila mapapatunayan na sila ay inosente sa mga aligasyon na ipinupukol sa kanila. Yan po mga kababayan, yung sabi daw ni Bongo. Kung makikita ninyo dito sa quote-in-quote, hindi naman ako mukhang kriminal. Sabi nga nila mabait naman daw ako. Kaya taong bayan na lang talaga ang humusga. Alam nyo mga kababayan, dito sa sinabi niya na wag siyang idamay, parang sinabi mo na rin na nakasalanan ni Digong at wag kang idamay. Parang gano'n na rin mga kababayan nung sinasabi niya. Parang iniiwan mo sa ere etong si Duterte. Kasi sabi mo nga wag kang idamay. So gusto mo sila lang yung makasuhan at ikaw ay labas. Parang ang unfair naman yan, Senator Bongo. Kasama ka ni Duterte nung ginagawa ninyo yung pulisiya ninyo ng war on drugs na kung saan maraming mga buhay ang dinihado ninyo, kinuha ninyo. Diba mga kababayan, tinampalasan. Diba sa dami ng buhay na tinampalasan ninyo, tapos ngayon maghuhugas kamay ka at sasabihin mo na wag kang idamay. Wala kang kinalaman. So parang sinasabi mo na rin na dahil nga si Duterte ang may pulisiya noon at kanyang pulisiya yon,
Parang sinasabi mo na hindi ka kasama ni Duterte nung ginagawa yung pulisiyang yon. Parang sinasabi mo na etong sina Pulong, etong sina Bato de la Rosa, lalo na yung mga PNP chief na nung panahon nitong si Digong mga kababayan na sumunod doon sa pag-i-implement ng war on drugs, kasalanan nila yon. At ikaw ay labas doon na ikaw ang secretary o special assistant mga kababayan ni Duterte nung panahon na siya ang presidente. Alam niyo mga kababayan, sa ginagawang ito ni Bongo, parang sinasabi niya na eto mga kababayan, etong si Duterte lang ang may kasalanan, si Bato de la Rosa, at siya ay walang kinalaman doon sa polisiya mga kababayan nitong si Duterte na war on drugs na sacrificial lamp yung mamamayang Pilipino doon sa bilyon-bilyong halaga na pumapasok na kontrabando dito sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman ha, yan ang tanong sa inyo ni Bongo, kayo na daw yung humusga kung siya ba ay mukhang kriminal or hindi mga kababayan. So